Uy, wag natin patagalin dahil andyan na si General Manager, former PNP Chief, ngayon ay GM ng MMDA, General Nicolas Torre III. Alamin nga natin bakit hindi pa nagpapalabas ng libreng sakay ang sakay MMDA. MMDA. Yan ang inaasahan natin. Lalo na't sinuspindi ng Pangulong Marcos ang implementation ng 1 peso fare increase. GM Torres, sir. Maganda umaga po sa inyo, General, sir. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyo mga tagapakinig. Ayan, GM, sir, bakit hindi po tayo nagpapalabas na ng libreng sakay sa Metro Manila, sir? Well, sir, alam nyo, ang template natin ngayon, binomonitor natin dito sa Emergency Operations Center namin. Nakikita kasi namin ang kondisyon ng mga kalsada sa buong Metro Manila, sa major roads. Wala ho kami nakikita kasing disruption. Sa major disruption sa normal day-to-day operation ng mga public utility vehicles natin. Kaya, kung mapansin nyo, isang grupo lang kasi ang yes, sir. Ang nagtigil pasada ngayon. Oo, isang grupo lang ang nagtigil pasada. Kaya meron mga kababayan natin na hindi naman sumama dyan sa tigil pasada at naghahanap buhay sa kalsada. Kaya ayaw naming ma-undermine ang kanilang hanap buhay. Kung magpalabas kami kasi ng Philippine sakay, gaya sabi mo, inaasahan din ang iba. Ayun na, maghihintay na lang doon sa libreng sakay. Wala na hong kinikita ang ating mga kababayan na mga hindi naman sumali dyan. So pati sila maapektuhan in a negative way. So sa amin, emergency deployment lang ito. Kung halimbawa makita kami stranded at talagang hindi talaga masiservisyohan ng mga existing at mga operating ng mga PUJs, mga PU public utility vehicles, saka ho lang ho kami magpapalabas. Pero wala pa kasi kami nakikita sa ngayon na ganyang phenomenon. So, na ganyang situation. So, hindi namin ilalabas ang mga sasakyan na supposedly ay emergency dispatch vehicle ang tawag namin ngayon. Oo nga naman, sa taas ng crudo rin, GM Torres, sir, kung takbo yung libreng sakay natin, ng pasahero. Mababawasan din sila. Hindi naman problema yung gastos ng libreng sakay. Hindi tinigpid ng gobyerno yan sa ngayon na to the extent na ang mga kababayan natin ay mapagkaita ng serbisyo. Hindi ho ganon. Ang sa atin lang, ayaw namin ilabas ang libreng sakay kasi ang mawawalan ho dyan, yung mga hindi sumali sa tigil pasada. Kasi andyan pa rin naman sila sa kalsada ngayon. Marami pa rin, a vast majority of our franchise holders ay nandyan, continue ng operation, ang service sa kanilang mga kliyente. Sa bagay, General Torres, sir, alam po namin sa MMDA, may mga CCTV kayo sa buong Metro Manila. Bawat sulok ng kalsada, napapanood ninyo, nakikita, namomonitor ninyo. Saang lugar lang ba merong protesta ang mga taga-piston? Ilan lang po talaga. Nandiyan sa Welcome Rotonda, merong nandun sa may Quezon City, sa may Bagbag, sa Novaliches area. Pero napakalayo sa Caloocan, sa Budamento, sa Caloocan, merong 20 ron. Pero kalat-kalat din. Very, very minimal at hindi siya para ika-alarma na maglalabas kami ng mga sasakyan para i-rescue ang ibang mga pasahero sapagkat wala naman talagang stranded na pasahero sa ngayon. So, pero ang importante po, Chairman, sir, naka-ready po kayo in case na may mga ma-stranded na pasahero, ready po yung magpalabas ng libreng sakay. Opo, together with the LGUs. Napakarami po actually naka-standby ng mga sasakyan. Ganun Hindi lang ba? talaga namin dinidispatch at ayaw namin maka-apekto dyan sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan na hindi naman sumali dyan sa tigil pasada. Pero Chairman Torres, sir, ayan sa experience natin, sa mga nakikita natin, siguro mamaya po pagka-uwian, ayan, rush hour sa hapon, diyan po nyo siguro ihanda ang ating mga libreng sakay dahil pagkahapon nararamdaman yung mga na-stranded, Chairman GM, sir. Yes po. We are continuously monitoring dyan. Ang sa Emergency Operations Center natin, nandito ang mga representatives sa iba-ibang ahensya ng gobyerno na mga in charge dyan sa iba-ibang aspeto like LTFRB nandito. Ang LTO mamaya ay nagpasabi ng maliliit lang ng konti dahil may mga iba na silang concerns. Pero essentially, lahat ng mga
concerned government agencies nandito sa ating Emergency Operation Center. So mamayang hapon, pag uwian na, pag may makita kaming may mga stranded, baka magpalabas tayo. Pero kung wala naman, at yan ay normal traffic lang naman, na normal movement lang ng mga tao ang nakikita natin, hindi natin para mag-intervene pa tayo. Ayan, GM sir, ayan, di nyo ba napansin sa MMDA? Yung kasi yung ngayon nga po may mga nag-work from home na. Yung sa monitoring po ba ng MMDA, gaano po ba lumuwag ang daloy ng trapiko dito po Pati sa mga sasakyan na nabawasan na Chairman sir. Ayan, anong monitoring po rin sa MMDA? Ilang percent ang nawalan sasakyan sa kalsada? Kahapon natapos po ang ating 3 araw na scientific data gathering para sa vehicle count. Kung nag-increase ba o bumaba ang volume natin, pati ang pag-compute ng mga travel times at yung congestion rate sa mga major intersections. So ngayong araw po, maglalabas kami ng maiksing pahayag regarding that matter para naman sa kaalaman ng lahat. Pero napansin nyo rin, General Sir? From the anecdotal data na nakuha natin, talagang may pagbaba po ang ng mga sasakyan, especially pag dahil dito sa unang-una sa 4-day work week at saka sa pangalawa is ang posibleng naging rason ay ang mataas na presyo ng langis. Ayan. Ngayong medyo lumuluwag na ang kalsada, GM Torres sir, wala ba kayong planong suspindihin ang number coding dito sa Metro Manila? Ikaw naman, sir. Nag-aaral ka naman ng pampasikip ng traffic, lumuwag na nga. Pasisikiping pa. Baka na mas Sabi naman, naghahanap tayo ng paraan para lalong mapanuwag ang traffic. Kasi sa ngayon, medyo hindi natin maipagkaila ang congestion rate ng EDSA pa lang is nasa 48% na. So, ang karga kasi niya na ideal is 250 to 300,000 cars every day ang capacity. Sa ngayon ay 477,000 na and we are approaching 500,000 cars per day dyan sa EDSA. So, that is even with the number coding. So, pag tinanggal na natin ang number coding, mas aakyat ng dihamak ang magdadagdag tayo ng another 50,000 cars sa isang araw. So, hindi magiging productive para sa ating lahat. So, sa ngayon, tuloy ang number coding ngayong araw. Bukas lang dahil holiday ay... Oo nga pala, holiday bukas. Eidil-Fitr. Oo. Yeah. Ayan. Teka, naalala ko GM Torres sir, ayan, noong panahon ni MMDA Chairman Senator Francis Tolentino, may mga bisikletang pinapahiram sa EDSA, di ba? Isinasabi sa mga pader-pader dyan. Nasaan mga bisikletang yun? Di ba pwede ipagamit, Chairman Torres sir, GM? Nagkaroon kami ng study regarding sa use ng active mobility. Isa sa mga naging issues palagi is yung hindi masyado mataas na percentage ng ating mga kababayan nagsasabi na hindi sila nagbabike dahil walang bisikleta dahil ang bisikleta naman medyo affordable yan. Ang isang malaking issue sa paggamit ng bisikleta sa ating mga kalsada, unang-una, maraming mga koalisyon, mga mobility groups ang nananawagan, tama naman, yung protected bike lanes. So, ang gobyerno natin gumagawa ng maraming hakbang at nag-i-invest na maraming pera para magawa itong mga protected bike lanes na ito. Pero aminin din natin na talagang it is a challenge dahil unang-una fixed na yung ating mga kalsada at talagang overcapacity na nga. Tapos ang mga issues pa rin na pag binawasan pa natin ang carriageway, lalong magkagulo at lalong magdadagdag sa trapiko. Pero yan ay nire-resolve natin sa pamamagitan ng iba-ibang intervention like ina-analyze natin kung saan pwede, gaya ngayon dyan sa may area ng Makati, EDSA, ay meron ng mga in-improve na mga bike lanes dyan plus sidewalks. At ang latest namin na innovation na ginawa is itong last Tuesday, nag-launch na kami ng end-of-trip facilities kasi ito talaga ang isang non-negotiable sa paggamit ng bike to work, ng bisikleta or active mobility, paglalakad at pagbibisikleta papunta sa mga lugar ng trabaho. Yung end-of-trip facilities kung saan pwede mag-shower, pwedeng mag-change ng damit, pwede mag-freshen up bago pumunta sa iyong destinasyon. Saan pwede mag-shower? Sa Sogo?
Pwede. Pwede. Oo, pwede. At okay po yan. Pwede po yan, sir. May discount card kami nito. Padala namin dyan sa inyo, sir. Sige, sabihin ko si Bossing Edlas. Dati kong boss yan eh. Ayan. Yes, sir. Ayan Pero na. sa ngayon, sir, ang MMDA, ang aming ipinupush together with the bike lanes at saka yung bike to work program ay ang end-to-trip facilities. Kaya dito sa Ortigas area, kung meron dyan mga kababayan natin na sila ay tatrabaho sa area ng Ortigas at nagbabisikleta papunta sa kanilang trabaho, pwede silang dumaan dito sa Motorcycle Riding Academy sa corner ng Meralco at Julia Vargas at meron kami rito mga shower rooms na pwede nila magamit. May hot water May hot water. May shampoo ha, may sabon na maliit, May shampoo. Chairman, GM. Kompleto pala. May shampoo at next week, darating na yung donation ng Regasco, yung Republic Gas Corporation, sa kay former Congressman Arnel P. Nag-donate po siya nag-commit siya na mag-supply ng shampoo at liquid soap at 1,000 tuwalya. Ayun, tama. Alam mo, bigyan kita ng tip, GM sir. Ayan, kausapin yung mga may-ari ng Victoria Court, Sogo. Kasi nagtrabaho ako dyan Yung mga used linen namin, yung mga yung mga tuwalyang gano'n. Para pwedeng dinodonate namin pagka may bagyo, may mga kakalamidad, ganyan. Siguro yung mga maayos pang used linen dyan sa sa Sogo, Victoria Court. Pwede pang yan, pwede pang gamitin GM sir. Ayan, para may tuwalya yung mga nagsishower sa inyo. Totoo po yan, sir. Actually, ang Sogo Hotels, kaibigan po natin yan. At Si may Edlas. may kahit na noon pa sa iba ko pang mga assignments sa dati kong trabaho, ay meron akong mga partnership sa kanila. At yung totoo po kayo, yung mga linen at mga tuwalya nila, meron kasi silang standard talaga na pag may kilungan na. umabot sa ganitong edad, ang tuwalya, whether bago pa yan o hindi nagagamit yan, ay papalitan po talaga yan. So, pinamimigay natin at nagiging part ng ating relief operations para sa emergency assistance natin. Yung talagang pag kailangan may mabilisan na deployment at magpagbigay ng tuwalya at mga kumot ay ito ang ginagamit natin. Siguro nag-check hindi si GM sa Sogo. GM. Hindi ka narinig. Hindi narinig. Hindi ka narinig. Ayan, GM sir, maraming salamat. Alam po namin yan, authority ka dyan dahil alam mo, Miss Jackie, itong si General Manager Torre, ha? Nagbibisikla yan. Mula Monumento hanggang Guadalupe, hanggang MMDA yan. Araw-araw bang pagbabike nyo, GM sir? Sa ngayon po, sir, ay when time permits at wala masyadong activities sa gabi, nakakatulog lang kahit paano 5 oras, ay nakapag-bisikleta po tayo sa umaga. Ayan, ito sabi ni Mr. Edlas, pakisabi kay GM Nicolas Torre, kaibigan natin yan, pagka pinawisan sa pagbabay, kamot welcome siya. Ayan, sa Sogo may breakfast pa. Ayan. Ayun, Opo, totoo po yan. At marami po tayong kaibigan at may mga partnerships po tayo sa kanila. At maganda po naman talaga ang kanilang mga serbisyong pinamimigay sa atin. Ayan, so good, so clean. So clean, so good. GM Torres, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Sir, ay hahabol ko lang kung please. I-plug ko lang sa ating mga kababayan. Sige sir, sige po. Dito sa mga major roads ng Metro Manila, yung 10 regional roads at 6 na circumferential roads, including EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth. Pag kayo po ay nabalahaw dyan or kayo ay nagkaroon ng aberya, aksidente, kailangan nyo ng towing, kailangan nyo magpalit ng gulong, at kailangan nyo ng assistance ng MMDA, tawag lang po sa Metro Base 136. Ang aming service guarantee dyan is that sasagutin namin kayo sa loob ng 5 rings. Wow. At pagkatapos, ang ating i-dispatch ng mga tao natin ay mapupuntahan kayo sa loob ng 5 minuto. Wow. At habang ang ating mga tao na yan ay papunta sa inyo, kung kayo ay na-involved sa isang aksidente o banggaan, hahanapin na po namin yan sa aming mga CCTV cameras, ang inyong lugar, kukuha na po kami ng mga pictures, screenshots, at kung mayroong video, ay i-extract na kagad ang clip na yun para pagdating ng aming traffic enforcers sa inyong lugar, tatanungin na lang kung anong inyong Viber number at ipapadala na kaagad para pwede na kayong tumabi, pag-usapan nyo na lang kung anong mga insurance sa inyong gagamitin, kanino ang liability at kung ano pa mga mapagkasunduan ng mga involved na mga
ng mga parties so that within 10 minutes, cleared na dapat ang mga aberya sa kalsada. So, Metro Base 136 lang po. Pwede nyo pong tawagan ngayon. Pwede nyo pong i-testing. Ayan, Bibilangin po namin yung rings. Kailangan 5 ring daw po eh. Sige paano po. ang 136. Sige sir, itry po namin GM Torres sir. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo sir. Thank you. Maraming salamat po, sir. Mga kaibigan, dating PNP Chief, ngayon ay General Manager ng MMDA, General Nicolas Torre III. Dummy.